Masasabi ko na isa ako sa anak na napakaswerte dito sa mundo. Dahil may mga magulang ako na alam ko na hindi man sila perfecto pero pinipilit nilang maging sapat yung pagmamahal nila sa amin at mabigay lahat ng mga needs namin. At napalaki kami ng sa tingin namin maayos. And dito nga nasa hospital sila kasi pinapunta ko yung tatay ko. At since wala ako doon at nakauwi na ako sa Manila, si Boy muna or si Richard muna yung nag-asikaso. Kasi wala nga ni ako sa probinsya. Yun yung isa sa dahilan bakit ako tumagal sa probinsya. Kasi nga inaantay ko yung isang schedule or last schedule ng tatay ko sa pag-opera ng mata niya. Bali dito nag-uusap kami ni Richard kung ano yung mga kailangan at ano yung kailangan gawin at ano yung mga sabi ng mga assistant nung doktor kasi dalawa sila. Bali grateful ako or nagpapasalamat ako kasi nandun si Richard. Bali si Richard po is asawa po ng kapatid ko. Na kung saan nandun din sila mismo sa hospital na yun kasi kakapanganak lang din ng kapatid ko. Bali dito nga iniwan muna ni Richard yung cellphone sa upuan kasi nga may inaasikaso siya dun sa desk nung mga nurses. Bali dito, habang naghuhugas ako ng pinggan, so minomonitor ko sila kung ano yung mga nangyayari at ano na yung ginagawa. So, kinuha ng tatay ko yung cellphone kasi tinatawag ko siya. Bali, tinanong ko nga siya dyan kung ano nga yung naoperahan dyan, kaliwa ba or kanan. Bali, sabi niya kanan. So, napansin nyo ba is parehas kami ng pagmumuka ng tatay ko at ilong. So, alam nyo na kung saan ako nagmana sa tatay ko po, oo. Pero alam nyo ba na si ama yung pinaka first love at first na minahal kong lalaki. Kasi siya yung unang nagpadama sa akin na special ako at wala akong kulang at perfect ako. Ganon. Huy. Kasi nga, daddy's girl or tatay girl ako. Ganon. Sa tatay ako pinakamalapit. Kaya pag may ginawa ang tatay ko na hindi maganda, ako yung unang-unang nasasaktan. Ganon. Kasi masasabi ko na si ama yung pinaka-close ko at naramdaman ko yung concern niya sa akin. Hindi naman sa hindi concern yung nanay ko, pero alam mo na yun. Alam mo yun. So dito nga lumabas na nga sila kasi sabi ni Richard is i-schedule pa daw yung operation doon sa hospital na yun. And magsasabi lang sila kung ano yung possible na mangyari. And dito nga magpapaalam na nga ako dito sa kanila kasi nga naghuhugas pati ako dyan ng pinggan. Bali ayun may mga tinatanong silang info about sa last operation ng tatay ko dun sa kanan bahagi ng mata niya. Bali ito nga kausap ko yung mga nurses dito. Bali sinasabi ko kung ano yung mga nangyari and bakit na doon siya naoperahan. Ay nagtanong sila kung anong date inoperahan yung kabilang mata ng tatay ko. Kaya hinanap ko muna sa post ko kasi doon ko lang siya makikita kasi na-delete na sa gallery ko. Bali after ko mahanap yung date, dumating bigla si Ma'am Hapsa at siya yung kausap ko talaga or direct na kausap ko dito sa hospital na to. At siya yung nag-update sa akin kung ano yung mga proseso, ano yung kailangan gawin, ano yung kailangan asikasuhin sa pag-opera ng mata ng tatay ko. So, yun nga, sabi niya, iti-check pa niya and aantayin pa yung doktor. Siguro mga 10, sabi niya 10 a.m. Bali yun nga, 10 a.m. darating yung doktor at si doktor yung makakapagsabi kung anong sitwasyon ng mata ng tatay ko. So after namin mag-usap and sabi ni Richard is lalabas na din sila kasi aantayin pa kasi mga alas 10 pa nga darating yung doktor. So dito nagpaalam na din ako kasi nga sabi ko marami pa akong gagawin dito sa store at kailangan ko siyang tapusin. So paano bibis, hanggang dito na lang, bye bye!